Magiging mahal po ang mga produkto, maging serbisyo at posibleng ikabawas pa ng bilang ng trabaho ang inaprobahang 15 pisong aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Yan po ang gate ng ilang negosyo. Pero sa pagkakwenta ng isang grupo, lumabas na hindi naman ikalulugi ng marami ang wage hike. Saksi si Cara David. Anong dami man ang dapat linisin, nakapako sa 466 pesos kada araw ang sahod ng street sweeper na si Josie Ganapaw. At kahit pa tataas na ang minimum wage ng 15 pesos sa Abril, hindi pa rin daw ito sapat sa kanyang pamilya, lalo pat 4 ang kanyang anak. Sa isang tao lang po siguro yung 481. Kasi kung pamilya talaga, wala ho. Hindi ka aabutin? Hindi po. Pwede po, pag patuyo-tuyo na lang ang ulam, noodles, yun, kakasya siguro. Kapag sinuma kasi ang araw-araw nilang gastos sa pagkain, pamasahe, kuryente at tubig, kakailanganin na nila na magkaroon ng 490 pesos. Kulang ang magiging minimum wage ngayong Abril. Hindi pa kasama rito ang baon sa eskwela ng mga anak at iba pang gamit tulad ng sabon at LPG. Wala rin silang ekstrang panggastos kung sakaling magkasakit. Dahil wala raw SSS at medical benefits si Josie kahit gobyernong nagpapasahod sa kanya. Kung ano sana ang ibinibigay doon sa mga opisina ng gobyerno, sana ibigay lalo doon sa mga mahihirap na mga trabahador sa kalsada. Lalong malayo ang 481 pesos na minimum wage sa family living wage o yung halagang kailangan para mabuhay ng disente ang pamilya. Mahigit 1,000 yan para sa isang pamilyang may 6 na miyembro sa Metro Manila. Ang ginagamit din kasi na pamantayan ng pamahalaan, no, para masabing hindi ka mahirap ay hindi sa antas ng disente. No? Tingin nga natin subsistence level yon or busabos. No? Kasi yung 466 ay halos walang mabibili para sa isang pamilya. Kaya ang grupong Bayan Muna balak maghain ng panukalang magbibigay ng 16,000 pesos per month na minimum wage sa mga manggagawa sa Kamaynilaan. A bill will be filed in this Congress for a minimum wage of 16,000 pesos. Iyan ang dapat ipasa at yan ang kukumbinsihin namin ng Kongreso na ipasa when we return in May. Pero ang ilang negosyo patuloy ang pagtutol sa wage hike. Di nga raw malayong lalo pang bumigat ang bulsa ng mga consumer sa bansa dahil sa dagdag sahod. Nasasabayan ng dagdag gasto sa kuryente ngayong summer. Probably will, no? Kasi inflationary yan, no? Increase in the salaries of people will increase their purchasing power, no? So, pero to say by how much is a bit difficult, no? That's very difficult to compute, no? Bukod sa posibleng pagmahal ng mga produkto, posible ring hindi kayanin ng mga negosyo ang gastos ng dagdag sahod. Pagka masyado matumas, baka di na makaya, mag-retrench yan, masasarado, o kaya mag-reduce ang employment. Pero sa komputasyon ng Ibon Foundation, mababawasan lang daw ng average na 17.1% ang kita ng mga negosyo dahil napakaliit naman ng wage hike. May matitira pa rin daw tubo ang maraming negosyo at hindi malulugi. Sabi naman ng palasyo, lawakan natin yung ating pananaw, let's look at the bigger picture. Patuloy na lumilika ang ating pamahalaan ng isang investment climate that makes it possible for more companies to set up their operations in the country. Sa ngayon, umaasa muna sa utang ang pamilya Ganapaw para maigapang sa pag-aaral ang kanilang mga anak na ang dalawa nakatapos na ng kolehiyo. Umaasa si Josie na sa tulong ng edukasyon, hindi na lang minimum wage ang kikitain ng kanyang mga anak tulad niya. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.